Hello mga ka-teammates, isang malusog na araw na naman sa inyong lahat. Ngayon, meron tayong isang importanteng topic na naman na pag-uusapan kung saan sinuspend nila yung mga classes halos sa buong bansa dahil sa pag-init ng panahon. So given na ang Pilipinas is a tropical country, mainit na tayo, pero inaasahan pang lalong iinit ito, lalo na sa pagdating ng summer. Kumbaga nag-uumpisa pa lang ng summer, nararanasan na natin ang mga heat waves na mga ito. So sa tuwing tayo ay nakakaranas ng pagtaas ng temperatura, kaakbay naman ito ang pagsulpot ng mga sakit na dulot ng sobrang init ng panahon. Kaya ngayon mga ka-teammates, pag-uusapan natin at ating alamin kung ano-ano ang mga iba't ibang klaseng health-related illnesses. So wag na nating patagalin ito. Umpisa na natin ang kwentuhan. Believe it or not, mga ka-teammate, ang katawan ng isang tao ay kayang-kaya niyang i-endure yung temperatures of up to 130 degrees Fahrenheit or 54.4 degrees centigrade. Nakita natin ito sa isang lugar sa Iran na kung saan tinatawag nating Lut Desert. Ang mga tao dito, nakapag-develop na sila ng paraan para makapag-adapt sa environment. Kahit napakainit dito, dahan-dahang nag-evolve yung kanilang kapasidad na mag-tolerate ng extremes ng temperature. Habang tumatagal over generations, the inhabitants of desert regions have developed the physiological adaptation to withstand extreme heat. Dito, ang ginawa nila, they develop yung kanilang clothing to adjust with the environment. Yung mga bahay nila, ginawa nilang mga clay so that it can withstand the heat ng environment. And so on and so forth. Marami silang ginagawa just to adapt with this extreme heat. Kaya lang mga ka-teammates, hindi naman tayo lahat ay nasanay sa ganitong sitwasyon or extremes ng heat or ganito kainit na environment. So most of us, even for people who lives in tropical areas, we can only tolerate temperatures of up to 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees centigrade. Yung init ng ating environment at yung pakiramdam natin dun sa init na yon ay mine-measure natin in terms of heat index. So familiar ba sa inyo yung heat index? Ang heat index ay yun yung measurement kung paano natin maramdaman ang init sa ating kapaligiran kasama na yung humidity. Wherein yung humidity naman is yung amount of moisture or water na nandun sa hangin. So ang heat index now is yung how it feels. Paano yung pakiramdam mo pag pinag-combine mo yung init ng paligid at saka yung amount ng humidity. The higher the humidity, less effective yung pag-evaporate ng tubig papunta sa air. Marami ng lamang tubig yung hangin kaya hindi na nakakapag-evaporate yung tubig papunta sa hangin. Kapag hindi effective yung water evaporation, all the more na nagkukontribute sa heat, no? Yung pakiramdam nating mas mainit sa katawan. Katulad kunyari pag pinawisan ka, no? So pag pinawisan ka sa skin mo, nandyan yung pawis, basang-basa yung skin mo. So pag mataas pa yung humidity, hindi kaagad-agad nag-evaporate yung pawis mo galing dito sa skin. Kaya nga minsan sa tropical areas katulad ng Pilipinas, ang pakiramdam natin palaging basang-basa yung ating skin, malagkit, parang napaka-moist ng pakiramdam natin kasi hindi effective yung pag-evaporate ng inyong sweat or yung pawis sa hangin kasi mataas pa yung humidity. Ineffective evaporation would start with a humidity of 60%. So pag ang humidity na natin is 100%, usually yan, hindi na kaya ng air na hawakan yung tubig at bumubuhos na siya as ulan. So again, mataas humidity, lesser yung effectiveness ng pag-evaporate ng water. So kung yung water ay galing sa katawan mo in the form of sweat, para ma-cool down yung katawan natin, less effective yon. So most of us, hindi naman lahat, sabi nga natin, merong mga ibang nakapag-adapt na sa extremes of heats. Meron ding mas mababa ang tolerance niya, pero most of us can only tolerate temperature of 104 degrees Fahrenheit or equivalent to 40 degrees centigrade. So beyond that, nag-i-start nang magbago yung ating katawan dahil doon sa response niya sa heat. So kung tutusin natin, katulad ng suspension, ang forecast kasi noon aabot sa 42 to 43 degrees centigrade yung init ng araw na yon. Kaya mas minabuti ng ating gobyerno na pauwi na lang yung mga bata, maiwasan natin yung mga peak hours kung saan napakainit at maaaring magdulot ng napakalaking problema sa ating kalusugan. Kung ang ating katawan ay ma-expose sa extreme or excessive heat, we will struggle to regulate our internal temperature. Ang gagawin ng katawan natin, since napakainit na ng paligid, gusto niyang i-cool down. Palalamigin niya yung ating katawan. Isang mekanismo or proseso para mapalamig niya ang ating katawan ay magpuproduce, papawis ka para mag
mag-evaporate yung tubig from our skin, and when this evaporation is going on, there will be cooling effect sa ating katawan. However, kung masyadong prolonged ang exposure natin sa heat, ibig sabihin tuloy-tuloy ito, yung heat wave tuloy-tuloy, or hindi mo ginawa ng paraan para ma-cool down yung body mo, darating sa panahon na magsa-shutdown ang mechanism ng katawan mo at hindi na niya kakayanin mag-produce ng sweat para i-regulate yung body temperature. So parang yung makina lang, pag nag-overheat, bigla-bigla na lang nagsha-shutdown at hindi na siya mag-function. So ganun din yung ating katawan. Prolonged exposure to extreme heat, usually more than 40 degrees centigrade or 104 degrees Fahrenheit, nag-start na magbago yung katawan ninyo. So, nag-slow down na yung capacity niya sa pag-regulate ng ating temperature hanggang sa pagkatuloy-tuloy pa rin yung exposure mo, mag-shutdown din ang function ng ating katawan. So, yan yung nagkakaroon na tayo ng mga heat-related illnesses. At ang mga heat-related illnesses encompasses a spectrum of conditions that are caused by prolonged exposure to high temperatures and inadequate hydration. So, yung mga heat-related illnesses can range from as simple as heat rash to sunburns to heat cramps, no, to more serious conditions like rhabdomyolysis, heat stress, and the worst is heat stroke. So, maaring may magtanong sa inyo, ano ba yung difference naman ng lagnat or fever sa heat stroke or heat stress or heat exhaustion? Ang fever, gawa ng iyong katawan. Usually dahil sa infection, wherein pagka nagkaroon ka ng infection, nagre-release siya ng mga pyrogenic materials at nadidetect ng hypothalamus mo. Yung hypothalamus mo, in response, will increase your body temperature accordingly. No? So, depende sa degree ng mga pyrogens na nai-release or depende sa infection, ganun din yung i-dictate niya na level ng temperature mo. Okay? So, kung mas malami ang infection, usually mas mataas yung temperature ng ating katawan or mas mataas yung fever natin. While yung heat exhaustion or heat stroke, ang mainit ay yung environment natin, yung sa labas, hindi sa loob. So, pag tumaas yung temperature ng environment, may ikakandak niya sa katawan, kaya umiinit din ang ating body temperature. So magkaiba yan, ha? Ang fever, ang pag-start ng init ay nanggaling sa sarili mong katawan, sa loob, while yung heat stroke or heat stress, ang pinanggagalingan ng heat mo ay sa labas or sa environment. So pag-usapan natin ngayon kung ano-ano ba itong mga heat-related illnesses, paano natin sila ma-differentiate from the other forms of heat illnesses, kung ano yung mga simptomas nila, paano natin sila ipiprevent at paano natin sila iti-treat. So let's start with heat rashes. Ang heat rash, ito yung tinatawag nating bungang araw, no? Ito ay parang makati, reddish with small blisters, may mga paltos-paltos niya, which is typically in areas of friction or sweaty areas. Like for example, kung friction, ibig sabihin kung saan madalas nagkakaroon ng nagkakaskas, no? So dito sa leeg, kilikili, sa likod, these are the favorite areas of heat rashes. So how can we prevent heat rashes? You just have to keep your skin dry and wear breathable clothing. So, gumamit kayo ng mga damit na maninipis lang at saka malamig para hindi kayo mag-build up ng heat. So, with regards naman with its first aid or treatment, pwede kang maglagay ng, usually, yung mga ginagawa ng mga mommies ninyo, naglalagay sila ng powder, no? Mga baby powder para maging dry yung area at saka calming or soothing yung effect niya. Pwede rin kayo maglagay ng mga calamine lotions and mga cream, no, hydrocortisone cream. And then, of course, you have to avoid tight clothing that may exacerbate your irritation. Next is yung sunburn. Ang sunburn ay yun yung pagkasunog ng epidermal layer ng skin. So, usually, ito ay mapula-pula, masakit, no? Ito yung mahapdi. Mas mahapdi pa ito sa mga ibang klaseng burn. Madalas, nagkakaroon din ng paltos yan o kaya nagbabakbak or nagpipil, no? So, what can you do with sunburns? Just make sure that you use sunscreen with an SPF of 30 and above. Gumamit din po kayo ng mga protective clothing, no? Pwede rin kayo magpayong. Kung huwag kayong mahiyang magpayong, punta kayo sa malililim. Huwag kayong maglalakad sa gitna ng araw o hindi naman kailangan. The first aid of sunburns, pwede kang maglagay ng mga cold compress, no? Moisturizing lotion. Pag masakit, you can use over-the-counter
over-the-counter pain relievers like acetaminophen, ibuprofen, and then of course, avoid further exposure. So huwag ka nang pumunta, no? Kung kunyari nagbe-beach kayo at nag-start ka na mag-sunburn, wala kang sunscreen, may tigil-tigil ka na muna. Kung hindi, lalala at lalala yan. Next na pwede din nating maranasan during heat waves or extreme temperatures are heat cramps. No? Ano ba yung mga heat cramps? Ito yung bigla na lang sumasakit yung mga muscles nyo. No? So parang nagko-contract sila na ganyan. Nagkakaroon ng spasms. No? Usually nangyayari sa ating mga binte, sa ating mga kamay, at pati yung dito sa ating tiyan. What can you do during heat cramps, no? Muscle cramps due to extreme heat? Stay hydrated. Kinakailangan yung ma-hydrate. Uminom kayo ng tubig. You have to replenish the lost electrolytes. You can use yung mga drinks na katulad ng Gatorade, no? Pocari Sweat, wherein they will help you replenish the lost electrolyte during extreme heat, yung sobra-sobrang pagpapawis mo. Ang first aid treatment natin sa mga muscle cramps is to rest, stop, and stay on a cool place. Hydrate with water or electrolyte beverages and gently stretch your muscles. No? Dahan-dahan nyo siyang i-relax yung mga muscles nyo pag nagka-cramp. So, uunatin nyo silang ganun para hindi lalong mag-spasm. Next is yung heat syncope, mga fainting episodes. Nahihilo ka or parang mawawalan ka ng malay or feeling of lightheadedness. Nagdi-decrease kasi yung blood flow to the brain. Usually, nakikita natin ito sa mga taong naka-expose sa mainit, na nakatayo doon, katulad mga sundalo, no? Yung mga nagtatrabaho sa maaraw. So, how can you prevent yung lightheadedness or fainting during extreme temperatures? Of course, wag bigla-bigla yung paggalaw. Kasi pag bigla-bigla yung paggalaw ninyo, yung flow ng blood to your brain will also be affected, madidecrease yan, so lalo ka lang mahihilo. And of course, take a break. You stay at a shaded area. Magsilong ka naman at magpalamig ka muna kung nakakaramdam ka na ng pagkahilo. Kasi kung hindi, tuloy-tuloy yan at baka ma-heat stroke ka pa. Okay? So mamaya pag-uusapan natin kung ano yung heat stroke. Ang gagawin niyo pag may nahihilo na sa sobrang init, mas maganda na ihiga niyo siya. Pwede niyo itaas yung mga binte, no? So ipatong niyo sa chair na ganyan. And of course, provide adequate ventilation. Palamigin niyo siya, paypayan niyo siya. Pagka masyadong makapal yung damit niya, bawasan niyo or tanggalin niyo lahat. Pwede niyo din siyang painumin basta hindi siya unconscious. So bigyan niyo din siya ng water to hydrate or electrolyte beverages like your Gatorade or your Pocari Sweat. So ang sunod na pwede ding heat-related illness is yung rhabdomyolysis, o ito yung pagputok ng mga muscles natin pagka na-expose tayo sa extreme heat habang gumagawa ng isang activity. Like for example, yung mga cyclist or yung mga nagbabike sa gitna ng napakainit na panahon, tapos pinipilit nila yung sarili nila beyond extreme, no? Masyado nilang china-challenge yung mga sarili nila hanggang sa pumuputok na yung mga muscles na gano'n. So, naglalais or nalulusaw yung mga muscles. And this is a very dangerous situation kasi yung mga components ng mga nalusaw na muscle ay magbabarado dun sa kidneys ninyo or magkakaroon kayo ng mga kidney problems or kidney failures eventually. How can you prevent rhabdomyolysis or yung mga bigla na lang sumasakit yung mga muscles nila tapos umiihi na sila ng dugo usually or umiihi na ng brown, no? Parang iced tea na sobrang concentrated. So first, you have to gradually acclimatize your exercise, no? Hindi ka po pwedeng, wag mo lang i-push masyado yung sarili mo to the extreme. So, you have to stay hydrated and avoid excessive exertion. So, take a rest. So, mag-slow down ka na. Huwag mo nang ituloy pa. Give yourself a chance to calm down and decrease the body temperature. When rhabdomyolysis or nag-rupture yung mga muscles mo or dumudugo na yung ihi mo dahil dun sa mga nalusaw na mga muscles ninyo, it is high time for you to consult medical attention kasi kinakailangan kanilang i-hydrate as well as they will monitor your kidney function. Baka magkaroon ka ng failure eventually.
So itong mga health illnesses na nabanggit natin, fainting, muscle spasms, rhabdomyolysis, they may result to a more serious problems, which is your heat stress or even worse, heat stroke na tinatawag natin. Ano bang difference ng heat stress or heat stroke? Ang heat stress, which is also known as heat exhaustion, okay, ang mga simptomas ng mga ganito ay yung sobra-sobrang pagpapawis. Tapos ang pakiramdam mo dito sa skin mo is cold and clammy. So malamig siya, tapos moist. So yun yung pakiramdam mo na nanlalamig na pinagpapawisan. So yun yung pakiramdam ng heat exhaustion or heat stress. When heat exhaustion or heat stress continues or lalong tumatagal pa yan, it will result to a more medical emergency which is characterized by extreme in temperatures of 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees centigrade. So ito yung tinatawag nating heat stroke. Kaya ang heat stroke, meron ng involved na changes in mental state. Katulad ng disoriented ka na, minsan hindi na tama yung mga sinasabi mo, parang litong-lito ka na sa paligid mo. And worse is, mawalan ka na ng malay na totally or yung magiging comatose. Ngayon, yung heat stroke is the most serious form of heat injury and it is considered to be a medical emergency, mga ka-teammates. Kinakailangan yung humingi ng tulong para kayo ay malapatan ng lunas. Kasi kung hindi, kung tuloy-tuloy, it may result to death. Kakamatay po ang heat stroke. So, ang medical definition natin ng heat stroke is a core body temperature or yung temperature sa loob ng ating katawan is greater than 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees centigrade. But of course, sabi nga natin, some can tolerate this temperature or meron ding iba na kahit mas mababa pa dyan, hindi na nila kayang i-tolerate. So, these are different conditions. But generally, the definition of heat stroke is a core body temperature greater than 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees centigrade. Yung prolonged exposure to high temperatures, usually in combination with dehydration, nag-shutdown na yung sweating mechanism mo, magre-result ito ng pag-shutdown ng katawan mo. So, hindi na niya kayang i-control yung temperature kasi yung sweating mechanism mo is also affected. Nag-shutdown na rin yun. Kaya ang difference ng heat stroke sa heat stress lang, yung heat stress, moist pa yung skin mo. Pero pag na-stroke ka na, wala ka nang kakayahang mag-produce ng sweat, dry naman yung skin mo. Dry and warm. So, yung heat stress is moist and cold. Yung heat stroke is dry and warm. So, pag nangyari yung heat stroke, it can kill or cause damage to your brain and even yung internal organs natin. Usually, naluluto yan. Biro mo sa 40 degrees centigrade para mo halos pakukuluan mo na yung mga internal organs mo or yung brain mo which is very sensitive to extreme heat. So, ano ba ang simptomas ng heat stroke? Hindi na lang siya simpleng heat stress. Nagiging heat stroke ito pagka nagkakaroon ka na ng pagbabago sa mental state mo. Nandun yung confusion, yung puso mo pag pumintig parang sasabog na siya, naduduwal, and then eventually mawawalan ka ng malay or magiging comatose ka na. Ano ba yung mga sitwasyon na nagko-contribute? So usually, it affects extreme of ages. Mga older people or yung mga very young age, 4 years old below or 60 years old and above, especially kung nandun sila sa mga lugar or nandun sila sa bahay na walang ventilation, hindi umiikot yung hangin. So, magbi-build up yung core temperature doon sa bahay. So, this will increase the risk of having heat stroke. Sunod, yung mga taong ayaw uminom or hindi pala inom. They don't want to hydrate themselves. So, others are yung mahilig uminom ng alak at kape kasi this will promote dehydration lalo na kung hindi mo nire-replenish yung losses na yon. Heat stroke is also strongly related to the heat index. The risk of heat-related illness dramatically increases when the heat index climbs to 60 to 90 degrees centigrade or more. Kaya nga importante, yung palagi mong naririnig na heat index na yan, palagi mong i-check. Ang heat index mo is mataas na, tapos pumunta ka pa sa araw, madadagdagan pa yan ng 15 degrees centigrade. And of course, sabi nga natin, pagka meron kang mga health conditions like heart diseases, lung diseases, kidney diseases, usually mga obese or your mga underweight din, yung may extremes na yon, high blood pressure, diabetes,
diabetes, may mga mental illnesses, alcoholism. Pwede rin itong mangyari sa mga taong umiinom ng mga gamot katulad ng mga antihistamines or mga diet pills or umiinom ng mga diuretics or yung pampaihin para lang gumaan. Sedatives, tranquilizers, stimulants, yung mga seizure medication, anticonvulsants, and medications for psychiatric illnesses like antidepressants and antipsychotics. These are also associated with an increased risk of heat stroke. So, pagka nagkaroon tayo ng heat stroke or heat stress, ano ang pwede natin gawin? Okay, so there is a first aid and treatment for this. Ang unang-una, if you have someone that shows signs of heat stress or heat stroke, the first thing to do is to call for help. Tumawag kayo kagad ng tulong sa mga hospital or mga paramedics ninyo. And then while waiting for them to arrive, doon nyo umpisahan yung first aid treatment ninyo. So ano ba yung mga pwede natin gawin as first aid treatment para sa mga taong nagkaroon ng heat stress or heat stroke? Ang unang gagawin nyo, kung nandun siya sa gitna ng araw, syempre tanggalin nyo siya. Dalhin nyo sila sa lilim or doon sa area kung may aircon, dalhin nyo sa loob ng may aircon. And then, paypayan nyo or cool down. Next is, you have to remove unnecessary clothing. You have to remove every clothing to bare minimum. So hanggat kaya mong tanggalin mo lahat para mabawasan yung nakabalot sa kanya at mag-evaporate yung init sa katawan. And then, you have to hydrate. Painumin mo siya ng tubig or kahit anong sports drink na available dyan as long as the patient is not unconscious. Pero kung walang malay po, huwag nyo pong piliting painumin kasi mas madidisgrasya yung pasyente ninyo dahil pupunta yan sa baga. And then next is you can apply cold compress to the head, to the neck, to the armpits, to the back, to the groins. Okay, because these areas are rich with blood vessel. Nandito yung mga malalaking ugat ninyo, na malapit sa skin. Kaya pag dinikita mo siya ng malamig, mas mabilis ding mag-circulate yung blood na malamig at i-decrease niya yung core body temperature. Kung meron kang thermometer, you test the core body temperature initially at pag siya masyadong mataas, you can cool down and you can attempt to decrease the core body temperature to at least 102 degrees Fahrenheit or 38 degrees centigrade. Pero kung wala kang thermometer, this should not deter you in initiating your first aid treatment. Pwede nyo din siyang paypayan. Huwag kayong magkumpul-kumpul doon at hanggang sa wala nang makapag-ikot na hangin. Kaya nga, pagka may hinihimatay, umalis kayo, yung isa lang or dalawa lang magpapaypay sa kanya. You can even get a hose or yung running water, tapos ibuhos nyo sa kanya or iganon nyo yung hose, siguraduhin nyo lang na hindi pupunta sa mukha or unconscious yung patient ninyo. So, imbes na natulungan nyo, nalunod naman yung pasyente ninyo. So, don't do that. So, be very careful. Pwede nyo din siyang ilublob sa tubig or paupuin nyo sa shower na continuous na nagsa-shower. Again, make sure that the patient is not unconscious. Kailangan may control pa rin sa sarili niya or you should be there to accompany the patient. Otherwise, you will be doing more harm than helping the patient. So sa amin naman, pagdating ang pasyente niya sa hospital, ang usual namin ginagawa is nilalagyan natin sila ng suero, nilalagyan natin ng IV para ma-hydrate natin sila. At minsan pinapalamig nga natin yung mga suero na yon, Hindi naman siya frozen, pinapalamig lang natin para mas mabilis pumasok yung lamig sa katawan at madidecrease niya yung body temperature. And we even go to the extremes of putting tubes na naglalagay tayo ng tubo dito sa ilong papunta doon sa sikmura at ginagawa namin yung cold lavage na tinatawag natin. So nagpapasok tayo ng tubig na may ice para lumamig yung buong katawan. Pwede din sa puwet. Nilalagay natin sa puwet na gano'n, tapos binubombahan natin ng malamig just to decrease the core body temperature. And take note, hindi nyo ito dapat gawin. Leave it to the experts. Ito na yung mga ginagawa ng mga doktor ninyo. How can we prevent heat stroke or heat stress? Of course, avoidance is the key. Be proactive. Kung alam mong madidisgrasya ka doon, huwag ka nang tumuloy. So, ang unang-unang gagawin natin is you have to stay hydrated by drinking plenty of fluids. When we say plenty of fluids, at least yung naririnig nyo, 8 glasses of water a day. Okay, pwede mong lagpasan yon as long as you are not under fluid restrictions. Kasi may mga ibang pasyente din naman na bawal ng masyadong maraming tubig at nagkakaroon sila ng fluid overload. If you want to make sure, you have to talk to your doctors, especially those who have
heart, liver, and kidney failures. Ito yung nagkakaroon ng mga fluid restriction. Okay, so the rule of the thumb is at least 8 glasses of water. Pagka mag-exercise ka naman, mag-exercise ka, you're planning to do exercises, okay, during extreme temperatures, no? Kinakailangang uminom ka ng at least 3/4 of a liter or around 720 ml of water before you go to exercise. And immediately before you start, you have to take in 8 ounces of water. And during the exercise, every 20 minutes, uminom ka din ng 8 ounces ng tubig kahit hindi ka nauuhaw. So this is the best way to hydrate yourself. And of course, be mindful of the high-risk groups such as the elderly or the young children and individuals with certain medical conditions who may be more vulnerable to heat-related illness. You can also use sunscreen, no, with at least an SPF of 30. You can use umbrella or yung mga protective factors din yun, yung mga malalaking sombrero. Pwede yung gamitin niya. And then, one way to monitor also your hydration status is you can take a look at the color of your urine. So, pagka yung urine nyo is very dark or very concentrated, ibig sabihin kulang kayo ng tubig. So you have to hydrate, inom kayo ng inom, until such a time na yung iihi ninyo ay lighter na yung color niya. So ibig sabihin, well hydrated na kayo. So in summary, heat stroke is a medical emergency. So by staying informed and proactive, we can enjoy the summer safely and minimize the risk associated with heat-related illnesses. So, hanggang dito na lang muna mga ka-teammates. And if you happen to like this video, please give it a thumbs up and click na rin yung notification bell so that you will be notified of other incoming topics. Baka interesado kayo sa mga topics na yun. You can also visit my channel, ha? Marami pa tayong mga interesting topic doon na maaari niyong magustuhan. So again, stay safe, stay hydrated, stay happy, and stay healthy. Bye!